Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak na makabahagi sa ating mahalagang gawaing ito, although it is remote. Alam ko po na mayroong iba't ibang kaparaanan ng Diyos upang maisakatuparan ang mahalagang gawaing ito, ang ating 21 days of prayer and fasting. Ang talata na nais kong ibahagi sa inyo ay mula po sa 1 Pedro, Kabanata 2, Talatang 9. Ganito po ang sinasabi, "Ngunit kayo ay isang lahing pinili, isang maharlikang pagkasaserdote, isang bansang banal, isang bayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga kahangahangang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang manghamanghang liwanag." Mga kapatid, gusto ko pong ipaalala na ang ating pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng biyaya, kundi sa pagkilala kung sino tayo, ano tayo sa harap ng Diyos. Ang talatang ito sa 1 Pedro chapter 2 verse 9 ay isang paalala ng ating identity, ating pagkakakilanlan at ng ating calling. So identity and calling. Sabi nga, hindi daw tayo basta-basta lamang dahil tayo ay tinawag ng Diyos, mayroon tayong pagkakakilanlan. At ang pagkakakilanlang ito ay nagsimula doon sa pagtawag niya sa atin. Tayo ay pinili at iniligay sa liwanag. Gayon din binigyan tayo ng tungkulin upang ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Ito yung greatest foundation ng ating buhay bilang isang mananampalataya. Yung malaman natin na tayo ay kanyang sariling pag-aari, yun daw po yung greatest foundation ng ating mga buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga nakakilala at tumanggap sa ating Panginoon. At dahil dito, mayroon tayong responsibilidad na magdingning. We have the opportunity to shine, magbigay ng liwanag sa gitna ng madilim at magulong mundo. Mayroon pong 4 na punto ang talata na ating binasa. Tandaan natin, unang-una, hindi tayo basta-basta at hindi rin lalong aksidente ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Hindi aksidente na nariyan ka ngayon. Hindi aksidente na ako ay nagsasalita ngayon. Hindi aksidente yung mga gawain katulad nito. Ang tunay na pagkatawag sa atin ay yung pagtupad natin sa mga tungkulin natin bilang mga mananampalataya. Ulitin ko po, tayo ay pinili. Sabi yun sa talata. Ibig sabihin, mayroon tayong layunin sa ating mga buhay. At lalo higit, mayroong layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pangalawa, tayo daw yung maharlikang pagkasaserdote, or in English, it is a royal priesthood. Maharlikang pagkapari, pagkasaserdote. Ibig sabihin, may tungkulin tayong mahalaga upang magdala ng panalangin at pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo ay kanya ring banal na bansa. Ibig sabihin, nabubuhay tayo hindi para sa ating sarili lamang, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Imagine niyo kung lahat tayo ay mayroong pag-iisip
na tayo ay banal na bansa. Sabi nga, the world will be a nice place or a better place to live in. At higit sa lahat, tayo ay kanyang sariling pag-aari. We are treasure daw po, no, sa ating Panginoon. Kaya kung dati tayo ay nasa dilim ng kasalanan, ngayon ay inilagay niya na tayo sa liwanag ng kanyang biyaya. Kaya bilang mga anak ng Diyos, hindi na tayo dapat manahimik. Ang ating pong misyon ay ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa ating pamilya, sa ating komunidad, at sa lahat ng ating mga ginagawa. Kailangan daw po tayong magliwanag bilang pag-aari ng ating Panginoon. Mayroon tayong dapat na gawin at yun po ay mga responsibilidad natin bilang mga tinawag at bilang pinili ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Biblia, sa Matthew 5:16, "Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Tayo po ang magdadala ng liwanag sa iba para yung ating mga gawa ay makapagpuri at makapagluwalhati sa ating Amang nasa langit. Mga kapatid, kung tunay ngang tayo ay pinili ng Diyos, kung tayo ay kanyang sariling pag-aari, at kung tayo ay nilabas mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag, ay huwag nating sayangin ang pagkakataon. Ang ating oras ay ginto, no? Ang ating buhay ay hindi lamang po nilikha para sa ating mga sarili lamang, kundi ito ay dapat nating gamitin para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Kaya't sa pag-uwi natin after this activity, after this prayer and fasting, dapat daw po ay magnining tayo kung tayo ay nagtatrabaho sa lugar ng ating pinagtatrabahuhan, sa ating mga pakikisalamuha sa ating kapwa. At gayon din, ipakita natin ang liwanag ni Kristo, hindi lamang po sa ating pagsasalita, kundi lalo't higit sa ating mga gawa. Kasi nga, ang greatest manifestation daw po ng pagkatawag sa atin na ating Panginoon, kung tayo ay tunay na binago at kung tayo ay tunay na mananampalataya, nakikita po yon sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Huwag tayong matakot na magpahayag ng kabutihan ng ating Panginoon. Huwag daw nating ikahiya, sapagkat iyon po ang ating tungkulin bilang mga dakilang saserdote or yung tinatawag natin na royal priesthood at yung ating banal na bansa or yung holy nation. Tandaan natin na ang liwanag na nasa atin ay hindi dapat itago. Ito ay dapat na magningning upang ang mga nasa dilim ay makakita ng daan patungo sa Diyos. Kaya't lumakad tayo bilang mga anak ng liwanag at ipahayag natin ang papuri sa Kanya na tumawag sa atin mula sa dilim tungo sa liwanag. Nawa po ay mapagpala tayo ng maikling pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita at naway maging kalakasan natin ito upang magpatuloy tayo sa ating paglilingkod at sa ating paglago bilang anak niya na nakakilala at tumawag sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo pong lahat ay lumapit sa diwa ng isang panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagagalak sapagkat muli ay nagkasama-sama kami sa diwa ng
pananalangin sa diwa, Panginoon, ng sama-samang pagsamba sa iyo. Lumalapit po kami, Panginoon, upang humingi, Panginoon, ng kalakasan sa aming mga pananampalataya. Nawa po'y maging matatag ang bawat isa. Nawa po, Panginoon, ng iyong banal na layunin ang maisakatuparan, Panginoon, sa pamamagitan namin na iyong mga anak. Tulungan mo po kami na maibahagi ang iyong biyaya sa pamamagitan ng aming mga salita, sa pamamagitan ng aming mga gawa, sa pamamagitan ng aming pagmamahal at pagpapahalaga sa aming kapwa. Nawa po, Panginoon, ang iyong biyaya, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, ng laging sumaamin, Panginoon, upang sa paghayo namin, Panginoon, sa madilim na sanlibutan ito ay magsilbing ilaw kami, Panginoon, na nagliliwanag, Panginoon. Dala ang aming pagpapahayag na ikaw ay Diyos na buhay, ikaw ay Diyos na nagmamahal, ikaw ay Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Kaya nga po, Panginoon, nais po namin ibalik sa inyo ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat, kasama ng aming pagtitiwala at mataas na pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.